Magandang umaga sa inyo lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating pananambahan at bago po tayo magsimula, habang tayo po ay naghahanda para sa ating worship service, inaanyahan ko po ang bawat isa na ilagay muna sa isang tabi yung anumang maaaring makaabala sa atin at kung anuman yung mga daladala nating mga alalahanin ngayon. Hindi ko sinasabing talikuran natin ang ating problema, kundi isantabi muna natin at hayaan natin ang Panginoon na lumutas, tulungan tayong lutasin sa mga problema na yan. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. At sa halip ay ituon natin ang ating puso at isipan sa Panginoon sa umagang ito. At nawa ay gamitin niya ang sandaling ito upang tayo ay magbulay-bulay, manalangin at ihanda ang ating mga sarili sa pakikipagtagpo sa Panginoon. As we begin our worship experience, let us enter into His presence with thankful hearts and expectant spirits. And let us remain prayerful and reverent as we prepare for worship. At magkaroon po tayo ng sandaling tahimik na paghahanda habang tumutugtog po yung instrumental music, ay ihanda natin ang ating mga puso sa ating pananambahan sa Panginoon. Good morning po uli. At welcome po sa ating lahat. Maligayang pagdating po sa ating pananambahan dito po sa Napico Christian Alliance Fellowship. Ngayong araw, sama-sama po tayong lalapit sa Panginoon upang siya isambahin at pasalamatan at purihin. Ang ating tema sa umagang ito ay Freedom in Christ mula po sa Galatians chapter 5 verse 1. Bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, tayo po ay pinalaya na ni Kristo. Malaya na po tayo sa pagkabihag sa kasalanan. Malaya na po tayo mula sa takot at pagkakagapos na nakaraan upang tayo po ay mamuhay sa kalayaan at tagumpay na nagmumula sa Panginoon. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo bilang paghahanda sa ating pagsamba. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos mula po sa Psalm 95. Sabi po doon, "Come, let us sing for joy for the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation." Mga kapatid, ngayong araw ay malaya tayong lumapit sa Diyos dahil kay Kristo. Ihanda natin ang ating mga puso, ito ang ating pansin sa Kanya lamang. Tayo po ay manalangin. Amang mapagmahal at makapangyarihang Ama sa langit, lumalapit po kami sa iyong banal na presensya na may pusong puno ng pasasalamat at pagpupuri. Salamat sa panibagong araw na iyong pinagkaloob at sa pagkakataong kami po ay makapagtipon bilang iyong pamilya upang ikaw ay sambahin, purihin at itaas sa aming kalagitnaan. Panginoon, pinupuri ka namin sapagkat sa pamamagitan ni Jesucristo ay pinalaya mo po kami mula sa kapangyarihan ng kasalanan, sa takot at sa pagkakagapos sa aming nakaraan. Salamat sa kalayaang mayroon kami sa pamamagitan ni Kristo. Salamat sa kalayaan na kami po sa umagang ito ay maaring sumamba, maglingkod at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa oras na ito, hinihiling po namin ang presensya ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan mula sa anumang bagay na makakahadlang sa aming pagsamba. Tulungan mo po kaming ituon ang aming buong pansin sa iyo lamang at maranasan namin ang pagdaloy at pagkilos ng iyong kapangyarihan at pag-ibig sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat bahagi ng aming pananambahan sa umagang ito. Ang mga awitin, ang mga aawit at mga tutugtog, Panginoon, ang mga mananalangin, magbabahagi ng iyong salita, at ang buong kongregasyon. Nawa ang lahat ng aming gagawin ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin at magbigay ng kalulatian sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, patuloy po kaming turuang mamuhay sa kalayaang binigay ni Kristo at manatiling matatag sa pananampalataya. Naway umalis kami mamaya sa lugar na ito na may panibagong lakas, panibagong pag-asa at kagalakan sa aming paglakad kasama ka. Ang lahat ng papuri, karangalan at kalulatian ay sa iyo lamang. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming Panginoon tagapagligtas, kami po ay nananalangin. Amen. Amen. Tunay ngang napakabuti ang ating Panginoon. Ngayon naman ay ibigay natin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa Kanya.
Come, let us worship the Lord with gladness and freedom in our hearts sa pangunguna po ng ating worship team. Amen. Sino po bang naniniwala dito na tayo po'y nalinis na ng Panginoon? Sino po bang nalinis na dito ng Panginoon? Amen. Lahat po tayo nalinis na ng Panginoon kasi hindi naman tayo magiging malaya kung di rin dahil sa dugong tinigis ng Panginoong Diyos. Sabi nga sa 1 John 1:7, declares that when believers live in God's truth, they share authentic fellowship with one another, and that the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Amen. Sabi nga po, di ba, if you confess your sin into the Lord, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. So sa umagang ito, ibigay natin lahat sa Panginoon. At ito po'y paalala din na ang dugong tinigis ng Panginoong Hesus ay patuloy tayong pinupurify. Amen? Pwede ko ba kayong anyayahan na pumalakpak ng ganito? Pwede po ba kayo palakpak natin yung kamay natin ng ganito? Pwede po ba ganyan, pumalakpak tayo ng sa gantong palakpak? Gantong palakpak? Hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood that was good as new. Oh, hallelujah, I'm washed in the water, washed in the blood now because of you. Oh, hallelujah, let's go! And I'm clean, sin was stained on me, and shame was running deep. The love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm free. And God, how can it be? I'm ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh, hallelujah, washed in the water,
washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, hallelujah, oh God. Because of your blood, we are free. Amen. Let's all sing with gladness. So worship Him in spirit and in truth. Song in my heart, song in my soul, the song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Sing in the
the center of your church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Step up the name of Jesus. Jesus. Step up the name of Jesus. Jesus. Speak the name of Jesus. Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, Jesus. Patuloy namin tinataas ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Salamat sa dugong tinigis mo sa krus. Yes, Jesus. Hindi kami ganap na magiging malaya kung hindi dahil sa buhay mo, Panginoon. Sa nararapat lang, Panginoon, na ibigay namin ang pinakamataas na mapuring pagsamba. Pangalan mo lamang, Panginoon. Buong puso namin, O God. May we declare today that we follow Jesus with all our hearts, with all our minds, with all our lives. We completely surrender everything to you, O God. Purihin ka, Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Amen. Praise God for that powerful time of worship. No? Salamat sa ating worship team sa mainit na pangunguna sa ating pananambahan sa araw na ito. No? Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng direksyon, nagbibigay ng pag-asa at kalayaan. Para sa ating scripture reading, naanyahan ko si Henrik Malang upang basahin sa atin ang ating text sa umagang ito na matatagpuan sa Galatians chapter 5 verse 1. Naanyahan kong muli ang lahat na tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Let's open our Bibles to Galatians chapter 5 verse 1. Again, Galatians 5 verse 1. Sabi dito, "It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery." Again, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Pagpalain ng salita ng ating Panginoon, maaari na po tayong umupo. Hey, thank you sa ating pagbasa sa ating text sa umagang ito. Ngayon po ay dadako tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating pananambahan, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ihanda natin ang ating mga puso, ang ating undivided attention upang tanggapin ang mensaheng inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Ang Panginoon po ay may hinanda na mensahe sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Kaya tanggapin po natin, ihanda natin ang ating puso at upang ihatid ang mensahe ng Diyos sa ating lahat sa umagang ito, let us welcome Pastor Vlad Venus. Good morning po sa ating lahat.
Isang masayang araw. Masaya po ba ang lahat kahit maraming problema? Amen. Sabi nga doon sa isang kanta, kahit na may problema, okay lang. Basta kapiling kita, Lord. Sabi doon sa isang kanta. Naniniwala po ba tayo na kahit may problema, tuloy-tuloy lang yung pagsiserve sa Panginoon? Alam nyo, nung mga nakaraang linggo, araw, tinatanong ko si Lord. Sabi ko, Lord, paggagawa, kasi sa mga pastor, paggagawa ka ng sermon, saan ang hirap? Ikaw kaagad yung unang, di ba? Parang sa music, bago pa lang ilatag sa inyo yung mga kanta, kami yung nauunang makinig dun sa mga letra na aming ipine-prepare sa inyo. Ganun sa message. Sabi ko, yung tema pa sakto, freedom in Christ. Sabi ko, Lord, yan yung mahirap makamtan ng lahat, yung pakalayaan. Alam nyo, kaya po nung June, di ba, nung Friday, ginugunita po yung araw ng kalayaan, June 12. Yun po ay napaka-memorable sa lahat ng mga Pilipino, yung araw ng June 12. Kasi yan po yung ating Independence Day na kung saan ay naranasan ng mga Pilipino ng yung kalayaan na inasam nila, yung hinahanap nilang kalayaan ng mga Pilipino, yung mga ninuno natin noong unang panahon. Sige po, bago po ako magkwento about history, kasi mahilig ako sa history. Kaya sabi ko, siguro, yung mensahe maiksi lang naman. Gusto ko lang i-share yung konting history kasi shoot dun sa freedom na tinatamasa natin. Kaya kung ano man yung freedom na nararanasan natin, sa sobrang freedom ng demokrasya na natin ngayon, ang dami na nilalabanan na yung gobyerno. Yung mga tao na yung nasusunod minsan, hindi na yung gobyerno. Lumalabag na dun sa mga alituntunin ng pamahalaan. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, salamat po dahil mabuti ka sa kabila ng mga dinadanas ng aming bansa, lalong-lalo na Lord sa amin bilang isang mga tagasunod mo, bilang mga Kristiyano. Alam namin marami kami mga napapagdaan ng problema personally, sa aming trabaho, maging din sa yung mga nag-aaral sa school, maging sa aming mga tahanan, sa aming mga nakakasalamuha everyday. Marami kaming struggle, Lord. Alam nyo na sa bawat umaga na dumadaan sa amin, sa bawat araw na lumilipas, Panginoon, ay tunay na nandiyan ka para samahan kami, i-comfort kami sa mga pagkakataon na kami ay nahihirapan, mabigat yung aming dinadala, Panginoon. Lord, patawarin mo nga kami sa mga doubt, sa mga pagsubok, sa mga kasalanang nagagawa namin, lahat ng weaknesses, Panginoon. Alam namin, God, na ang aming emotion, Panginoon, ay napakadaling bumagsak. Pero Lord, kung ikaw ay nandiyan sa amin, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Lahat, God, ay kaya namin gawin, Panginoon. Meron kaming kalayaan gawin yung pagsunod namin sa inyo dahil nandiyan ka. Salamat po sa umagang ito. Dalangin ko nga salita mo, patuloy na tumimo sa aming puso't isipan. Tumubo ito sa patabang lupa, mamunga ng marami at ito'y maging sagana sa bawat isa sa amin. Salamat po at anuman ang balakid ng kaaway sa mga oras to, winawasak namin sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, ikaw, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng lakas, Panginoon. At bigyan mo kami, Panginoon, ng isipan na bukas para makapakinig. Alisin muna namin yung mga iniisip namin, mag-focus kami sa inyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, salamat sa kapayapaan, sa kalayaan na natamasa natin ngayon. Kasi lahat naman po tayo mga beneficiary, yung mga pinaglaban ng ating mga bayani, ating mga hinahangaan na national hero. Lalo na kung pinapanood nyo yung mga pelikula noon ng nila Jose Rizal, nila Andres Bonifacio, lalo na ni General Luna. Napaka-familiar. Ang daming napanalunan na award noon dahil napakaganda ng pagkaka-play ng story. Ayun po, bakit ba nangyari yon? Dahil tayo po ay hinahanap ng mga Pilipino nung araw yung kalayaan na gusto nilang maranasan. At yun ay gusto nilang inaasam ng mga Pilipino yon. Kaya po, alam nyo, yung June 12, hindi pa po talaga yan totally malaya. Yan po kasi yung start ng, nung unang iwinagawiway ang watawat ng Pilipinas. Yan po ay nung 1898, June 12, 1898. Nung yan ay, ang kauna-unahan nating presidente, sino? Si
Emilio Aguinaldo na para do sa iba dapat hindi si Emilio kasi sinulot lang yan, maraming mga salitang ganun. Pero ganun pa man, sinelebrate yun ng mga Pilipino nung araw kasi para sa kanila nakalaya na ang Pilipinas sa panahon ng mga Kastila. From 1565 to 1898, almost 300 years na tayo ay slave ng mga banyagang yan na nagpunta lang sa Pilipinas para sa paminta, sa mga spices. Kung nagbabasa kayo ng history. Di ba? Yun lang naman, kalakalan lang naman nun. Kung alam niyo yung kalakalang galyon, nagkakalakalan lang ang iba't ibang country para do sa kanilang mga kung ano yung kanilang mga produkto, parang ganon. Kaya, hindi pa po talaga yan lubusang kalayaan. Kasi nung time na yan, after po ng Spanish, 1898, ang sumunod naman sa ating sumakop, yung mga Briton, yung mga British. Di ba? Pero sa maiksing panahon lang, from 1762, 1764, tapos nung 1898, 1946 naman, yung mga Amerikano. Sinakop tayo noon. Kaya, yung June 12 na yan, hindi kinikilala ng na talagang Independence Day nung time na yon ng mga Spanish kasi nagkaroon pa sila ng usapan diyan sa petsa na yan kasi hindi nila kinikilala pa yan dahil nagkaroon ng pag-uusap ang Spanish at saka Amerikano sa Paris na hindi pa talaga yun ang dahil from Spaniard napunta naman sa Amerikano yung pananakop. Yun yung time ni General Luna. Kung napanood yung story ni General Luna, pinaglalaban naman nila yung yung ating kalayaan para sa mga Amerikano. Yun yung time, kung napanood yung story, may barilan yung una doon. Ayaw nang bumaril ng Pilipino. Sabi ni General, kunin mo yung baril mo, bumaril ka. Kasi gusto nilang labanan yung puwersa ng mga Amerikano. Pero ang pinaka-worst na naging slave ang Pilipinas sa Japanese po from 1942 to 1945. Sinakop tayo ng Hapon. Yun po. Kaya, nakalaya lang talaga ang Pilipinas nung July 4, 1946. Ayan po yung official yan na diniklara ng Estados Unidos, yung tinatawag na Treaty of Manila, na talagang malaya na tayo. Kasi tinulungan din tayo ni Douglas MacArthur, I shall return, di ba? Kung mahilig kayo sa history. Tinulungan tayo kasi binomba yung Maynila, yung Corregidor, yung Bataan. Kaya meron po tayong araw ng kagitingan, yung Bataan Day. Kasi yun yung maraming namatay na sundalong Pilipino. At mga Pilipino na nakipaglaban alang-alang sa ating kalayaan. Kaya para po sa mga ating mga ninuno, respeto sa kanila, yung tinatamasa natin pong kalayaan ay sila po yung nagsimula. Kaya tayo nakakatamasa ng ganito kaluwag sa ating bansang Pilipinas. Kaya nga, yung lupang hinirang, yung maraming nagtangkang palitan yung letra, pero yan po kasi yung simbolo ng ating kalayaan. Nung yan ay winagayway nung unang Independence Day nung June 12, 1898, nung time na si Emilio Aguinaldo. Diyan po unang kinanta at yung watawat ng Pilipinas, doon po unang. Again, hindi ko na ikikwento lahat, nandyan naman lahat sa internet dyan. In-overview ko lang, dahil Independence Day kasi, at ang ating topic po ay tungkol sa freedom in Christ. Kung gaano kauhaw ang mga Pilipino nung araw na yon sa kalayaan, ganun din po yung mga Kristiyano. Kaya nga pumunta si Christ para palayain po tayo sa pagkaka-slave natin na yan. Kasi katulad po nung mga ninuno natin, napakahabang panahon. Biruin nyo, 300 years na sinakop tayo ng Kastila. Kaya po, halos lahat ng mga salita natin, puro Kastila. Yung puwera, Noche Buena, Kastila po yan. La Mesa, ito, La Mesa. Hindi man natin salita yan. Yung porque may pera ka lang, hindi natin salita yan. Kastila yan. Kasi nung time na nag-aaral yung mga nauna sa atin, may subject silang Spanish. Alam niyo, meron nga akong na-meet na isang OIC noon dito sa Eastwood, nung may project pa dyan. Ang galing niya sa Spanish. Sabi niya, Spanish is my favorite subject in that time. English pa eh. Ang galing niya mag-Spanish. Kaya kapag nagtetest kami ng paging system, siya yung DJ. Nag-i-English siya, Spanish, tapos may kasamang Tagalog. Sabi ko, ang galing mo sir ah. That is my favorite subject. Sabi niya gano'n. Okay, kaya po,
sinakop tayo. Kaya po lahat tayo, naghahanap tayo ng kalayaan. Lalo na sa ating mga, nung dago tayo naging Kristiyano, mga non-believer, hindi pa natin natatamasa yung kalayaan na yan. Tayo ay slave. Hindi natin nararanasan. Saan po ba tayo slave? Doon sa mga problema, yung takot, mga doubt, tayo po ay alipin yan eh. Alipin tayo ng mga bagay na nagpapabigat sa atin. Nabanggit ko kanina yon. Bawat isa sa atin may kabigatan. Hanggang ngayon, nakakaranas po tayo niyan. Pero tandaan po natin, ang tunay po na freedom, hindi naman po yan matatagpuan lang sa mga material na bagay, sa pera, sa ari-arian, sa property, o sa kakayahan mo, skill mo, talent mo. Lahat po ng mga yan ay baliwala yan. Kung wala naman po sa atin yung hindi natin nakilala ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lang po yung tunay na kalayaan. Siya lang po yung tunay na freedom. Kay Jesus lang po natin matatagpuan yung tunay na kapayapaan at kalayaan. Amen? Kaya, dati po, alipin tayo niyan. Sabi nga, alipin ng tukso, alipin ako ng yakap mo't mga halik, may kantang ganyan eh. Alipin daw siya nun. Again, nagpapaalipin talaga tayo nung mga unang panahon dahil hindi naman natin alam kung sino si Kristo. Amen? Hindi man natin alam si Christ eh. Alipin ako ng bisyo ko, hindi ko naman alam eh. Kasi hindi naman natin. Kaya po, matatagpuan lang natin lahat ng yan kay Kristo. Doon po sa binasa kanina sa Galatians chapter 5 verse 1, hina-highlight po dyan na si Kristo yung nagpalaya sa atin upang tayo po ay maging tunay na malaya. Ayan o, di ba? Yung binasa, siya ang dahilan kung bakit po tayo ay naging malaya. Siya yung dahilan na yan, na Christ has set us free. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ba ay nakalaya na, kapatid? Amen. Nakalaya ka na ba sa kung ano mang meron ka na hindi mo maiwan-iwanan? Alam nyo kung bakit minsan mabigat sa ating loob? Kasi may mga bagay ka pang ayaw iwanan o bagahe. Kaya ang hirap minsan sumunod kay Kristo kasi may mga bagay ka pang ayaw iwanan, kapatid. Kaya sana, itong taon na to, ipag-pray mo na, Lord, sana itong dinadala kong bigat na to, makalaya na ako rito. Ayoko na maging slave dito sa mga nangyayari ngayon sa buhay ko. Kaya po, number 1, we have been set free by Christ from the power of sin. Amen? Yon ang maganda ron. Maganda, alam nyo, yung mga nagme-message kapag may nag-a-agree, lalong parang ano yan, sa mga worship team, kapag may pumapalakpak, may nagtatas ng kamay, siyempre, talagang yun yung nagpapa-condition. Parang kayo naglalaro ng basketball. Pag nakashoot, may nag-cheer. Amen? Pero para po yun lahat sa Panginoon. Kaya nga, tandaan po natin na tayo ay pinalaya ni Kristo. Doon sa kapangyarihan ng kasalanan, kasi ang kasalanan, makapangyarihan yan eh. Kaya kang ilagay niyan sa bingit. Naniniwala ba tayo doon? Yung kasalanan, kaya kanyang ilagay sa bingit ng alanganin. Pag pinasok mo yung bagay na yan. Pag natukso ka yan. Kaya bago po natin nakilala si Jesus, aminado tayo doon. Tayo ay slave ng sin. Wala namang matuwid kagad eh. Di ba? Kahit na minsan gusto mo na magbago, hindi ka pa rin magbago. Kasi nga, slave ka eh, nandun ka pa rin. Kumbaga, umiikot ka lang doon sa perimeter nakakulong ka doon sa slavery ng sin. Nandun ka lang, hindi ka makalabas. Kasi pag lalabas ka na ng gate, saan ka pupunta? May good time pa dito. Balik ka uli eh. Hindi ka talaga paulit-ulit lang. Gusto mo, sabi nga, gusto kong bumait pero di ko magawa. Sabi sa isang kanta, nung 90 na rap, gusto kong bumait, pero di ko magawa kasi hindi siya makaalis doon sa slavery. Kaya, paulit-ulit ka lang nagpopol. Nabibigo ka, hindi ka talaga makaalis. Hindi ka makalimot, hindi mo maidiretso yung going straight kay Jesus kasi hindi ka makalaya doon sa mga masasamang nakahiligan mo na. Kaya nahihirapan ka lumabas doon sa perimeter ng sin. Yung Diablo, tatawa-tawa. Hindi lalabas yan. Nandito lahat ng pleasure. Mamaya simba yan, pero balik uli yan dito. Diba? Yun naman po yung totoo.
Pero again, sabi po ng salita ng Diyos, ngunit nang mamatay at muling mabuhay si Jesus, binayaran niya lahat ng yan para ikaw ay matubos, makalaya ka dyan sa kasalanan. Ano bang nangyari? Binigyan ka niya ng panibagong buhay, bagong simula. Kapag inaccept mo si Jesus as your personal Savior, maliligtas ka. Bibigyan ka ng new life. Bibigyan ka ng bagong simula. Ganun. Ganun ang gustong mangyari sa atin ng ating Lord. Kaya lang, dahil ang kasalanan makapangyarihan, hindi natin kaya yon sa sarili lang natin. Kailangan natin ang ating Panginoong Jesus para tulungan tayong makalaya sa slavery point na yan. Romans 6 verse 22 to 23, sabi po dyan, ngunit, ang napakagandang verse, sabi dyan, ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyong isang buhay na banal at ang ibinubugan nito'y buhay na walang hanggan. Napakaganda. Di ba? Pinalaya tayo sa kasalanan at itong tinatamasa nating freedom na to, yan po yung hinahangad natin dahil binigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Hindi po yan mabibili kahit saan. Wala sa 7-Eleven, wala sa SM, and everything. Kay Jesus lang matatagpuan yung tunay na kaligtasan. Yung buhay na walang hanggan. Itutuloy ko sa 23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Ganun po kabuti si Jesus. Kahit na tayo ay mga sinners, makasalanan, itinaguyod pa rin, pinakita sa atin ng Panginoon. Alam nyo si Jesus, pumunta po yan, hindi para sa mababait na o sa mabubuti. Pumunta si Jesus para sa mga taong tagilid pa, mga makasalanan. Hindi siya pumunta para doon sa mga okay na. Kasi si Jesus, inayos niya ang lahat, sinettle niya ang lahat para makamta natin itong sinasabi dyan sa Romans chapter 6, 22 to 23. Kasi yan yung inoffer ng Lord sa atin. Kaya yung pagiging slavery natin, yung pinalaya tayo ng Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan, winash out niya yan. Sabi dun sa kanina, wash by the blood. Tayo po ay hinugasan sa pamamagitan ni Kristo. Palakpakan naman natin si Lord. Lord, thank you po sa paghugas mo. Kami ay hinugasan mo sa pamamagitan ng yung dugo na ikaw ay ikaw ay nasa krus ng Kalbaryo, pinakita mo sa amin yung pagmamahal mo. Wala namang kasing kayang gumawa nun, kundi si Jesus lang. Kaya po, sabi nung kanina sa devotion, si Jesus, ang ating Lord, ay constant. Hindi nagbabago. Tayo nagbabago, pero ang Lord never nagbago. Minsan, pakiramdam mo lang yun, nagbago. Pero ikaw yung nagbago. Si Jesus, hindi. Sa ating life testimony, paano natin ito maipakikita doon sa ibang kapwa natin, sa pamilya? Minsan, napakahirap na yung freedom na nasa atin, hindi makita ng ating kapwa. Dapat po, hindi na tayo mamuhay. Kailangan pakita natin sa kanila na, Lord, pakita natin kay Lord na, bago natin mapakita sa kapwa natin na, dapat tayo ay mamumuhay na hindi na yung dating pagkatao natin ang nakikita. Amen? Dapat yung bagong ikaw na. Kasi, ikaw ay na-born again, hindi ka naman uli pumasok sa tiyan ng nanay mo kundi sabi niya kay Nicodemus, di ba ni Jesus, ikaw ay isinilang, iba ang sinilang sa laban at espiritu. Ikaw ay isinilang sa espiritu at binigyan ka ng panibagong buhay para magsimula. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Kailangan ikaw na ang makikita na sa'yo yung kalooban ng ating Panginoon. Hindi na dapat, eto, tandaan po natin, kapag tayo po ay tinanggap natin tong freedom na ito, dapat mababaliktad na. Dati, ang kasalanan ang may kapangyarihan para hindi tayo makawala sa slavery. Pero ang gagawin po natin, dapat tayo yung merong kapangyarihan para po tanggihan natin yung kasalanan. Amen? Dahil nandun na po tayo kay Kristo. Pag alam mo na ang kasalanan, meron kang kapangyarihang umiwas. In the name of Jesus, Lord, marunong kang mag-rebuke na iiwas mo ko dyan, Lord, in Jesus' name. Kaya nga meron tayong baluti o armor of God. Amen? Yan ang kailangan nating gawin para ang freedom, yung freedom na binigay sa atin ng Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan ay hindi tayo doon, hindi magpaulit-ulit lang, kundi mababaliktad. Ikaw dapat yung may kapangyarihang umiwas.
ikaw yung mas may binigyan ng Lord ng maliwanag na kaisipan, alam mo yung tama at mali, umiwas ka dyan. Kaya nga po, nung nakaraan, nung Friday, sa aming men's, kwentuhan, nagkaroon kami ng mga time makapagkwentuhan sa ibang mga kasama namin. May napagkwentuhan nga kami doon na minsan ang hirap mag-stand. Lalo na kung pinipilit nilang yung maliit gawing tama. Totoo naman yun. Sabi ko, mahirap yun. Kaya maganda pa, hayaan mo na lang sila, iwanan mo na lang sila, ayaw makinig pinipinpoint nila na sila yung tama kahit mali. Number 2 po, we have been set free by Christ from fear and guilt. Amen? Naniniwala ba tayo dyan? Na tayo po ay pinalaya ni Kristo mula sa takot at pagkakasala. Dati takot tayo, nabanggit ko kanina. Nagkakasala tayo everyday. Pagising mo pa lang sa umaga, ano mo ng cellphone mo, mayroon ng tawag. Ang kulit, hindi ka pa nga nakakapag-pray. May tumatawag na, ang kulit, naiinis ka na, nagkakasala ka na. Diba? May mga time na ganon. Tapos dati takot tayo, madali tayo matakot, nagda-doubt tayo. Paano, what if, kung gawin ko to, ano kaya mangyayari sa akin? Pero alam nyo po, yung iba sa atin, marami pa rin pong mga tao na nabubuhay pa rin sila na sila ay nakakaranas ng guilt na yan. Parang hindi sila mapalagay na ito yung nakaraan ko pwede ba ako mag-serve kasi ito yung nakaraan ko. Iniisip nila na baka hindi na sila mapapatawad ni Lord, hindi na sila dapat mahalin ng Diyos. Alam nyo, minsan, masyado tayong advance kasi mag-isip dun sa bagay na yon na parang hindi ka na pwede magsimula. Si Jesus nga ang agape love unconditional love Kahit ilang beses tayo paulit-ulit nagkakamali, kasalanan, patalagi tayo pinapatawad Palagi tayong buwabalik sa sanglaan, tinutubos niya tayo para tayo ay mawala dyan sa slavery na yan, sa takot at saka sa guilty. Alam niyo po, sa pamamagitan po kasi ni Jesus, siya yung nagbigay sa atin ng forgiveness, pinatawad ka niya kapatid. Binigyan niya tayo ng kapatawaran para yung kapatawaran po na yan ay kapag pinatawad na tayo, dapat ito po yung makita sa buhay natin. Kapag pinatawad po tayo ng ating Panginoon, ipakita po natin na, Lord, pinatawad mo na ako, dapat hindi na ako laging namumuhay pa sa nakaraan. Hindi na yung laging binabalikan ko pa yung past. Dati, ganito Alam niyo ako, guilty ako dyan, kaya nung ginagawa ko nga to, Lord, bigyan mo ako ng freedom na makakalimutan ko yung past, bigyan mo ako ng present. Kasi minsan, pag mag-isa ka lang, naiisip mo yung mga bagay na hindi mo nagawa before. Amen? Lalo na may mga pangarap ka sa buhay. Ako, marami akong pangarap sa buhay na hindi lahat natupad. Oo, di ba? Alam ko, yung isa sa inyo, baka mas peak pa yung mga naranasan. Meron kayong ine-expect sa buhay nyo. Someday, Lord, pag ako'y mag-aasawa na, ito yung gusto ko, gumawa ka ng plan. Kasi ako minsan noon, mahilig akong gumawa ng plano ko, ano yung gusto kong gawin sa aking future, gilalagay ko na. Kaya lang sa iyong list, hindi po lahat nangyayari. Bakit kaya? Marahil, hindi yun kalooban ni Lord sa iyo. Di ba? Sa lahat ng sinulat mo, baka sa 10 yan, isa lang yung nangyari. Kasi lahat ng yon sa palagay mo na mangyayari sa iyo. Pero again mga kapatid, ipakita natin kay Jesus, Lord, yung freedom na meron ako ngayon, ito po ay kailangan maipakita ko na ako ay hindi nababalik sa past. Kasi minsan, may mga kapatid tayo nagkakamali, nagkakasala. Palagi mong magaling na isugat, kikukut-kut mo pang gano'n, nauungkat pa. Tama na. Tama na yung minsan na napahiya na sila. Di ba? Masakit yun yung mali ka din naman, may mali ka rin. Mali ng iba, lagi mo nakikita. Mahirap yun Kaya namumuhay tayo, paulit-ulit lang, hindi natin na ipapakita kay Lord na ang freedom na binigay sa atin ay tapos na dapat yan. Nakalaya ka na dapat dyan, kapatid, sa takot na yan. Kaya may iba ayaw bumalik, natatakot. Kasi nga, hanggang doon, na-slave pa rin sila nung fear na yon. Pero, pag ikaw ay pinalaya ni Kristo mula dyan, dapat ipakita mo kay Lord na, Lord, salamat, pinalaya mo ako, ito na ako ngayon. 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi dyan, sapagkat ang Espiritong ibinigay, tandaan natin, napakaganda po ng passage. Ang Espiritong binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya hindi ka dapat, kapatid, matakot. Lalo na sa mga barkada mo, tropa mo. Meron ka lang limitasyon, may boundary ka lang. Dito lang ako bro, hindi na ako sama.
Meron ka, dala-dala mo dapat yan. Kasi ang binigay sa atin, espiritu ng katapangan. Sabi ko nga kanina, i-rebuke mo, matuto ka mag-rebuke, rebukein mo. Hindi ka pwede, hindi ka para dyan eh. Dinisign ka ni Lord para, di ba, para mag-serve. Kailangan ipakita mo yung kapangyarihan ng pag-ibig at yung pagpipigil. Yung tatlong bagay na yan, yung pag-ibig, pagpipigil sa, yung kapangyarihan na pagpipigil sa sarili. Yung kapangyarihan na yan, ipakita mo sa Lord na, Lord, hindi ko to gagawin kasi mahal kita. At pangalawa, Lord, pipigilan ko ang aking sarili kasi laman lang yan eh. Ego lang yan, pride lang yan. Pero gagawin ko to dahil mahal kita. Gusto kong sumunod sa inyo. Siguro alam nyo po, bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong stand, may kanya-kanya po tayong principle sa buhay. Minsan mahirap baliin yun. Minsan nababali lang yan kapag si Lord na ang babali talaga ng prinsipyo mo. Lahat ng prinsipyo mo, makakalimutan mo yan kapag nagmamahal ka sa Panginoon. Kaya nga ako, ang lagi kong prayer, Lord, bigyan mo ako ng malawak na kaisipan. Maiintindihan ko lahat. Kasi alam nyo, pag tayo-tayo lang, ang hirap mag-intindihan eh. Minsan nga, sa pamilya, nagkakaroon ng mga conflict. Alam nyo, minsan, kahit sa inyo, alam ko, baka iba dyan, may mga nararanasan din kayong conflict. Hindi naman kasi nawawala yan. Para siyang trail na isang kalsada na may mga liko, may mga lubak, nararanasan ng pamilya natin, ng bawat isa sa atin. Pero naniniwala ako, yung kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon, yan po ay panghabang buhay. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya nga, bilang isang Kristiyano, ang ating life testimony po dito, para maipakita natin sa ibang kapwa-tao natin, kahit hindi dito sa church, sa labas, sa community, sa kapitbahay natin, kailangan po, yung tandaan po natin na yung mga nangyayari sa atin, kung may mga nararanasan pa tayong failure, mga pagkakamali, hanggang ngayon, kailangan po nating, wala tayong ibang pwedeng gawin dyan, kundi ilapit natin sa ating Panginoong Hesus. Ilapit natin sa Kanya yung mga pasani natin. Kasi siya lang naman po yung makakapagbigay sa atin ng kapayapaan, ng peace of mind, at yung mapalaya yung puso natin. Amen? Siya lang po yung makakapagbigay ng kalayaan na yan sa puso natin. Kasi alam natin na, Lord, kapag binigay natin sa Panginoon, siya na ang bahala. Palalayain ka ng Panginoon. Maniniwala ka lang na nandiyan dyan sa tabi mo. Number 3, sa ating point number 3, use your freedom to serve God. Amen? Doon sa dalawang mga naunang punto, pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan, doon sa takot, pinalaya tayo ng Panginoon. Ngayon, pag ikaw ay malaya na doon sa dalawang yon, ang kailangan mo, yung kalayaan na binigay sa iyo ng Panginoon, gamitin mo po yan para maglingkod sa ating Panginoon. Huwag mong gamitin sa kalokohan, sa pagmamayabang. Alam mo, napagkwentuhan ko nga, nung Friday, sabi ko, napag-usapan namin, dapat kasi pag ikaw ay minister or pastor, huwag mo iyabang yun. Minsan kasi may mga, hindi ko naman po nila lahat, lalo na yung mga nakakasama ko sa ibang grupo. Minsan, alam mo na, pagpaga ng balikat ako, umiiwas ako sa ganon. Sabi ko, dapat hindi ganyan tayo Dapat ang pinag-usapan natin tungkol sa encouragement lalo na yung mga batang, yung mga nauna sa inyo, yun ang mga pinag-uusapan. Again, freedom to serve. Hindi naman title ang kailangan mo dyan Kailangan mag-serve ka. Alam niyo po, natutuhan ko, kaya pala yung mga Koreano, lagi may tuwalyang malaki. Sabi ko, ano ba naman to si pastor? May tuwalya dito. Pinaliwanag nila, kasi nag-set up kami ng mass wedding nung Monday, dyan sa Korean, sa SLI, nag-set up kami ng audio. Ngayon, ang nangyari, pinaliwanag nila kung ba't may towel, ano simbolo nun. Ang simbolo po kasi nung towel para sa kanila, pag-serve. Kasi, di ba, pag nagsiserve ka, kahit saan ka, hindi ka lang nakatayo, ganyan, wala ginagawa. All around, kahit saan ka pumunta. Kasi pagka pinapawisan sila, ipupunas nila yun. Kasi nagsiserve nga Pinapakita mo sa Lord na yung pawis na tumutulo sa'yo, ayan ay bunga ng paglilingkod mo sa Panginoon. Ginagamit mo yung freedom, pinapakita nila. Kaya mapapansin ko, bakit sila madalas may tuwalya? Di ba sa atin, makikita mo lang, chopper tricycle dito. Yung good morning, di ba? Mabayad, ganun. Pero yun napapansin, pero yun naman kasi pamunas talaga ng pawis yun. Yun pala ang symbol sa kanila. Kaya po ang kalayaan po na binigay sa atin ni Kristo, importante po yan.
Wag po nating gawing lisensya yon. Lisensyado na ako, freedom na ako kay Lord. Gagawin mong instrumento yun para kasi, diyan naman, pinatawad na ako ni Lord. I'm forgiven, I'm free. I'm free to be dapat I'm free to be the servant of the Lord. Hindi free in everything. Na gawin mo lahat ng gusto mo. Do everything yourself. Hindi po yun. Kailangan ipakita natin sa Kanya na ang binigay mo, Lord, na kalayaan, hindi para gawin ko lahat ng ginagawa ko. Meron ngang yung ibang grupo naniniwala dun sa once saved, always saved. Nagiging pagtatalo yan hanggang ngayon. Na, ligtas na ako eh. Kahit ano na gawin ko. Kahit paglabas ko dyan mamaya, good time. Mali yun. Hindi yun ang freedom na sinasabi dito. Kailangan po, tandaan po natin na hindi dapat yun ang manaig sa puso natin. Ang importante dito, dapat ipamuhay natin yung freedom na to na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Kasi po ang isa pong tunay na nakalaya na, alam ko lahat tayo rito nakalaya na. Lahat tayo ay pinalaya na. Ang bansang Pilipinas, kinikwento ko kanina, ay tunay nang naging malaya. Hanggang ngayon, malayang-malaya na tayo. Hindi kagaya sa iba na slave. Kaya, dapat po, yung kalayaan na yan, ang tunay na kalayaan dapat na binigay sa atin ng Panginoon, yan po yung tunay na dapat na sumusunod sa kalooban niya. Amen? Hindi pwedeng ikaw pa rin. Si Lord. Sabi nga doon sa kanta, ikaw at ikaw pa rin. Wow, di ba? Kasi ikaw na yun eh. Ikaw na dapat ang susuplong doon. Ikaw na dapat susunod sa Lord. Sabi rito sa 1 Peter chapter 2 verse 16, mamuhay kayo katulad ng mga taong malaya. Take note, ang ganda nang malaya. Subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Kanino tayo magpapaalipin? Sa Diyos. Hindi sa kasalanan. Hindi sa girlfriend mo, hindi sa asawa mo. Alipin tayo ng Lord. Hindi tayo alipin ng boss. Alam nyo ako, nung nandun pa ako sa corporate, pinakaayaw ko yan eh, yung boss mo para kayong alipin eh. Pero ito, nakwento ko lang, wala kayong sweldo, tapos pa-overtiming kayo, hindi man lang ibigyan ng pang-allowance, pang-kain. Ano oras na kayo uwi? Kasi para lang matrapos yung project. Napagdaanan ko yan. Sabi ko, para lang, ba't ganito naman? May iba umaangal. Dapat, masyadong malungkot yun. Parang slave, ganito na lang kami lagi, nakakapagod na. Pero, again, iba po sa Panginoon. Kapag tayo ay inalipin ng ating Lord, ano po mangyayari sa atin doon sa mga inalipin ng ating Panginoon? Tayo ay pagpapalain. Ibe-bless ka, kapatid. Sabi mo sa kapatid mo, sa ating katabi, ibe-bless ka ni Lord kasi masunuring ka sa Kanya. You are a true servant. Hindi ka nagrereklamo. Kahit umulan at bumagyo, nandito ka pa rin, naglilingkod to serve Him. Diba? Graciously. Amen? Kaya importante po yan. Dapat ipamuhay natin yung kalayaan na to sa maganda, sa paglilingkod sa Panginoon. Paano natin to maipapakita para sa ating life testimony? Kailangan tanungin natin lagi yung ating sarili kung paano mo gagamitin yung kakayahan mo, kapatid, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. At ito pa yung kailangang maging tanong mo lagi sa sarili mo, ako ba ay nagiging blessing sa iba? Ako ba ay nag-i-improve? Lumalago ba yung aking faith sa Panginoon? Tanungin natin sa sarili. Kasi alam nyo, ito lang kaya tayo hindi makausad kasi lagi tayo nandun sa mga alalahanin natin eh. Yung inaalala mo to, yan, alam nyo, short testimony lang, tuwing prayer meeting, lagi ko na lang prayer request, Lord, sa'yo pag ako na, sana makabenta kami. Yung lagi kong prayer, makabenta kami kasi wala, hirap makabenta yun, daming kalaban. Pero alam nyo ba, kahapon, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng close deal, di ba? Blessing talaga yun. Aga-aga na tumatawag. Tinawagan ako ng client. Okay na, go na. Di ba? Binapakita ng Lord yun. Kaya pasalamat ako doon sa mga kasama ko sa prayer. Pinagpe-pray nyo ako. Meron akong may benta. Tsaka nung nakaraang linggo, hindi ko tinitignan maliit o malaki. Para sa akin, masaya ako pag tuwing may bumibili. Masaya ako na magdi-deliver sa kanila. Kaya salamat sa Panginoon. Kailangan ipakita natin yung pagsunod. Pag sumusunod ka, bibigyan ka ng bibigyan ni Lord. O ito, para sa anak ko to. Kasi masunurin yan.
bibigyan kong bonus to. Amen? Ito, alam niyo, ito, bilang isang servant, ito po yung isa sa mga life verse ko nung ako ay nagsisimula sa ministry, yung Colossians 3, verse 23 to 24. Importante po dyan, na sabi dyan, whatever you do, work at with all your heart, as working for the Lord, not peer human masters. Ayan o, sabi, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Kanino tayo naglilingkod? Sa ating Panginoon. Kaya kung ano man po yung ating ginagawa, gawin natin ng maluwag, buong puso. Hindi yung napipilitan ka lang, narereklamo ka, nabibigatan ka, ang dami mo sinasabi, in the end of the day, hindi ka rin naman susunod. Wag ka na lang gumawa. Nung ka lang sa inyo. Kaysa ano pa lumalabas sa bibig mo. Kung ano yung gagawin mo, ginagawa mo dahil mahal mo ang Panginoon. Sino ba yung pinaglilingkuran natin? Si Lord. Sino ang Panginoon na yun? Si Jesus Christ. Kaya lagi ko sinasabi doon sa mga kasama natin, yung worship team, lagi ko sinasabi, hindi pwedeng puro yan lang. Kailangan nagsiserve din tayo sa ibang bagay. Kung yung ibang grupo, ganun sila, hayaan mo sila. Style nila yun eh. Iba style natin. Basta tayo, disiplinado tayo. Meron tayong music, Word of God, meron tayong prayer. Amen? Pinapakita natin yung pagsiserve, hindi lang sa skill. Kailangan, Lord, you are my King, you are my Lord, at ako ay servant, magsiserve ako sa iyo. Ipakita natin yun sa Panginoon. Kasi yun lang naman yung paraan para masuklian natin yung pagpapalaya sa atin. Palakpakan natin ng Lord. Dito po sa aking conclusion, ito po, may nilagay ako dyan sa ating conclusion. Sabi diyan, pwede yung basahin, sabi diyan, Amen. Napakaganda. Pinalaya tayo ng Panginoon. Kaya yung sinasabi ni Paul na stand firm, pag sinabing stand firm, tayo. Huwag kang para security. Tayo ka. Huwag ka nang bumalik doon sa dating pagka-slavery. Paglabanan mo. Ipakita mo na, Lord, ito ako, handa ako maglingkod sa iyo kasi nandito ako nakatayo. Kahit ano mangyari, hindi ako bubuwal. Yan yung pinupunto sa atin ni Paul, sa kanyang salita na yan, na stand firm, kung paano tayo dapat na maglilingkod. Huwag na nating balikan yung past, maglingkod tayo dahil panghawakan natin at ingatan po natin palagi yung binigay sa ating kalayaan na binigay sa atin na ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya importante po, sa mga magdaraang araw sa buhay natin, lagi po nating ilagay sa isipan natin na kung meron pa tayong mga bagahe na banggit ko kanina, isuko na natin kay Lord. Huwag mo nang iuwi pa. Dadalhin sa bahay, dadalhin sa church, dadalhin sa school. Iwanan mo na yan, kapatid. Stand firm. Di ba, pag sinabi sa kadete, dati sumali ako sa COCC. Gusto ko kasi maging officer ng C80. Pag nakaganon, kailangan talaga, handa, rap, ganun, stand ka talaga, sundalo, nakaganyan. Papakita, sasabihin ng officer, tikas, talaga, yung dibdib mo. Kaya nagpo-push up ako. Kasi minsan dinidibdiban kami. Kailangan, di ka mapapaganon. Quit na yun. May mga ganon din. Sino pa yung gumaganon sa dibdib natin? Pagsubok, para itumba ka. Kaya kailangan, pag kumataw yung pagsubok, hindi ka pa rin madaling mapaganon. Marami ako natutuhan noon. Sabi ko, kailangan pala, hindi lang to physical. Physikalan din na basta kailangan, hinahaluan mo rin ang isip. Kaya ito po, dito po tayo magtatapos. Dito po, meron akong nilagay dyan. Yan, maganda rin. Pwede nating basahin ba uli ng sabay? Sabi doon, true freedom. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah. Lagi nating tandaan, may purpose po si Lord. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, may purpose ka ha. Magpatuloy ka sa paglilingkod natin sa Panginoon kasi tunay ka ng malaya. Malaya ka na sa lahat. Kaya magpatuloy ka. Magpatuloy ka pa sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po
Salamat po sa kalayaan na binigay mo sa amin. Tunay na napakabuti mo sa kabila ng kasalanan, sa kabila ng takot, pangamba noon na anong nangyayari sa aming buhay. Pero still nandiyan ka para samahan kami. Para kami ay matutong tumayo. Kami ay tumayo ng hindi kami madaling matumba. Sa lahat ng dumarating sa amin, maipakita namin na yung freedom na ibinigay mo sa amin, kami ay karapat-dapat mabigyan ito. Dahil tinanggap ka namin sa aming buhay bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Lord, salamat po. Dahil noon, nung hindi pa namin naranasan yung kalayaan, talagang kami ay aligaga. Kami ay hindi namin alam kung anong gagawin namin. Kaya God, alam ko na ang bawat isa sa amin may mga kanya-kanyang suliranin. Pero naniniwala ako na lahat ng yan ay palalayain mo. Lahat kami palalayain mo. Kung ano man yung mga, meron pang iba sa amin dito na may mga pinapasan, may mga bagabag, Panginoon, na hanggang ngayon hindi maiwanan. Lord, alisin mo nga ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Tulungan mo kami na kami ay tumayo. Hindi kami mabuwal agad. Sabi mo nga sa salita mo, stand firm. Kami ay magpatuloy, Lord. Nandoon yung aming sigla sa paglilingkod sa inyo. Salamat po sa lahat, Panginoon. Sa mula ng aming pagsisimula ng aming paglilingkod sa inyo, hindi mo kami iniwanan at pinabayaan. Pinaunawa mo sa amin ng lahat hanggang sa mga panahong ito. Salamat po, ikaw lang ang aming tinataas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hey, thank you, Pastor Vlad, sa isang napakagandang mensahe ng kalayaan. Yan. Excited na po ba kayo sa ating next part ng ating program? Excited ba kayo? O baka naman, ako, eto na naman tayo. Sabi po sa 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. Yan. Ang masaya at tawag dito, masayang pagbibigay ang hinahanap ng Panginoon. So, ang pagbibigay po isang, tandaan po natin, ito po isang pribilehiyo. Ang pagbibigay ay isang pribilehiyo at isang pagsamba sa Panginoon. At habang tayo po nagbibigay, alalahanin po natin na ang lahat ng ating tinatanggap, lahat po yan nagmula sa Panginoon. So, kaya sa puntong ito, naanyahan ko po si Brother Mike Obmerga para tayo pangunahan sa ating offertory. Ang President ng Bayan, Mike Obmerga. Magandang umaga po. Ngayon ay dadako tayo sa ating offertory. Ibabasahin po akong verse sa Gawa 20 verse 35. Nagbigay ako ng halimbawa sa inyo sa lahat ng bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa may hina at alalahanin ang salita ng Panginoong Hesus na siya ring nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ayun po, yun nga, sabi nga po, ang pagbibigay ay hindi naman hindi natin sinusukat sa laki o sa liit ng binigay natin. Ito ay kung ano yung halaga o yung layunin natin kung bakit nagbibigay tayo. Yun lang po. Gusto ko lang i-share yung, yun nga po, tayo, nung nag-aaral pa tayo, ang mga magulang natin, lahat ng kayang ibigay sa atin, pangbaon, pagkain natin, ibibigay nila. In return, kapag nakapagtapos na tayo, katulad ko po nung unang-unang beses na sumahod ako, nung nagtrabaho na ako, parang ang sinahod ko lang noon, year 2003, is 1,600. Tapos,
unang sahod ko po yun, nagbayad ako ng ginamit ko sa requirements, parang 900. Tapos may natira pa, umuwi ako sa amin, binigyan ko si nanay ng 300. Alam ko po na napakaliit, pero nakita ko na masaya yung nanay ko. Kasi, sorry, yung halaga na binigay ko, parang pinaghirapan ko siya. Hindi ko siya kinuha kung saan. Parang, nanay, sabi ko, nanay, pang dagdag sa pambili mong ulam. Nakita ko yung nanay ko, masaya siya, tapos tinabi niya yung pera ko. And may time din na ako naman yung nawalan, ibinigay niya ulit sa akin yung pera kasi pera ko daw yon. So, ganun po sana tayo. Kung magbibigay tayo, yung halaga, wala po yung halaga, pero yung purpose kung bakit mo binigay, dapat yun din yung ating ipaparamdam. So, sa simbahan, kapag ka po tayo ay nagbibigay, lagi po nating isa sa puso na hindi lang ito ibinigay kasi sobra doon sa pera ko. Kung hindi, gusto ko talagang makatulong, lalo na po sa ating mga gawain dito sa simbahan. So, yun na po. Maaari na po tayo magbigay. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyayang pinagkaloob niyo sa amin. Ang lahat po ng amin pong mga pinagkaloob ay naway magamit namin sa ikakalaganap ng inyong mga gawain. Nawa Panginoon, sa lahat po ng mga biyayang aming tinatanggap ay palagi naming isa puso at isa-isip na kayo po ang nagbigay nito sa amin. Nawa ang lahat ng blessings na amin natatanggap ay maibahagi at mismo kami maging bahagi ng inyong simbahan upang mapalaganap ang magandang balita. Panginoon, sa patuloy niyo pong pagpo-provide sa amin ng mga pangangailangan, lagi po namin ibahagi ito sa aming kapwa. Lahat ng ito, Panginoon, na aming mga panalangin ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Brother Mike. Ngayon naman po ay dahil masaya kayo nagbigay, ay lulubos-lubusin na po natin ang inyong kasiyahan. Yan. Kakaroon po tayo ng special offering para po doon sa ating mga kapatid na naapektuhan ng lindol doon po sa Mindanao. No? So, karamihan po ng ating mga churches ay nandoon sa Mindanao. Kaya po maraming mga alliance churches po ang naapektuhan ng lindol doon sa Mindanao. Maraming po tayong mga nasirang mga church doon. Kaya sa araw na ito ay magkakaroon po tayo ng special offering para po ipapadala yung ating malilikom doon sa mga doon sa tawag dito sa national office, at sila na po yung bahalang mag-distribute doon sa mga affected churches at mga kapatid natin doon sa Mindanao. Ay itutuloy ko na po sa ating mga announcement. Para po naman sa ating mga mahalagang announcements and activities during the week, ay narito po yung ating, teka muna. But first, let me acknowledge those who stand here to lead us today. At yung mga hindi naman pumunta dito sa harapan, pero patuloy at tapat na naglilingkod sa Panginoon. Yan. Unahin natin siyempre yung music team. Salamat po sa ating music team, sa panguna po ni Dang, sa ating worship kanina. At siyempre yung kanyang mga musicians, si Henrik, si Justin, si Jasper, si Robic, at si LJ. So yan po yung ating mga, at siyempre yung kanyang mga backup, no? Si Vanessa, sino pa pangalan mo? Si Carmina, saka si Micaela. No?
So, si Vanessa tuloy na sabi ko, wala pala Jimoba, no? Kaya pala nabanggit ko si Vanessa. No? So, yan. So, at syempre, yung pong ating mga leaders for this Sunday, ayan po. Ayan. At next Sunday, ayan po, yung naka-yellow. No? So, sila po yung ating mga tatayo dito sa harapan. Next Sunday, supposed to be, dapat ay next Sunday mga men. Kaya lang, nabaligtad. No, nauna na yung mga men eh. So, kaya, hindi na natin, late na nung na-realize ko, kasi dapat next Sunday pala kami. Anyway, nandyan na yan. So, hindi na natin babaguhin. No? Siyempre, gusto rin nating acknowledge yung ating tech team. No? Ito sa maraming churches, yung tech team napapansin kapag may sablay. Nililingon sila ro sa likuran. No? So, pero kapag wala sablay, hindi sila napapansin. So, dito, may sablay man o wala, pansinin natin yung ating tech team. Pasalamatan natin dahil sila po yung nagbibigay ng magandang tunog sa ating pananambahan. So kaya palakpakan natin yung ating tech team. May sablay man yan o wala, no? Palakpakan pa rin natin sila. So good job kayo, tech team. At syempre, pasalamatan din natin yung ating mga cleaners at yung ating mga nag-aayos ng upuan. No? Ang assign kahapon ay mga women and women. Women and women. So, nako. Napasama pa yata. So, salamat mga women sa paglilinis at pag-aayos kahapon. No? Ang next naman ay mga youth. No? Mga youth ulit. Next, no? Palitan lang naman yan eh. So, yan. So, sa ating mga announcement para sa linggong ito, yan, ating prayer meeting this coming Wednesday. Inaanyahan po kayo sa prayer meeting. Ating pong tema for this Wednesday ay faith that acts after prayer. Pananampalataya na kumikilos pagkatapos manalangin. Hindi yung nanalangin lang pero walang pagkilos. So, yan yung pananampalataya na may gawa. So, tingnan po natin mula sa Nehemiah chapter 2 verses 4 to 8. Next. Yan, Youth Connect every Sunday. Next, Sunday School, Children's Sunday School every Sunday. And then Don't Watch every Saturday at 5:30. And then, ang Zone 2 Women's ay magkakaroon po ng fellowship sa June 27. That would be 4th Sunday. Sunday ba? O Saturday? Saturday. So, last Saturday of the month. Sa last Saturday po yan. June 27, ito po gaganapin sa JHAP, Jesus Holiness Alliance Church, sa Floodway. At ang registration fee po ay 50 pesos. Ang kanilang speaker ay si Pastor Mark Adayo. So, dadayo po si Pastor Mark Adayo para mag-speak sa kanila. Ang kanilang theme ay Beauty and the Beast. Ano yun? Beauty beyond the surface. Beyond the surface. Magandahang panloob. Yan yung kanilang ibig sabihin yan. So, mula po sa Proverbs 31:25 to 32. So, mga kababaihan, paghandaan po natin, panalangin, let us pray and plan to attend. So, para sa mga kababaihan. Okay. So, ito naman po, yung yung mga magpapakain next Sunday. Si MJ sa June 17. Sa June 18 naman si Bob Taton. Justin sa 20. Yan. Mukhang walang uwian next Sunday. June 24, Nanay Lemmy. And lastly, June 25. No? Wala talagang uwian to next Sunday. No? So, may maraming magpapakain next Sunday, kaya huwag tayong uuwi next Sunday. Hindi tayo uuwing luhaan. So, maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid, sa inyong pakikiisa sa ating pananambahan ngayong umaga. Nawa ay dalhin po natin yung mensaheng ating natanggap at narinig kanina. Ipamuhay ang kalayaang mayroon tayo kay Kristo araw-araw at patuloy tayong mamuhay na may pananampalataya, kagalakan,
at pagsunod sa Panginoon. Tayo po tumayo para po sa ating closing song bago po tayo pangunahan ni Pastor Vlad sa closing prayer and benediction. Let's sing this song, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my seal and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine. But God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Sige po, tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Lord, salamat po sa araw na ito. Mula kaninang umaga sa aming pagising, sa biyaya mo, sa grasya mo, maging God sa aming service na matagumpay na natapos. Salamat sa lahat ng ginamit mo, Panginoon. Maging God sa salita mo na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa amin. Salamat po dahil napakabuti mo, pinapaalala mo sa amin na kami ay mahalagang sangkap, Panginoon, sa iyong katawan. Dalangin ko nga, God, na kami ay maging kagamit-gamit
bilang isang malaya, Panginoon, na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Napakabuti mo, Lord. Dalangin ko nga, God, sa mga oras na to, ikaw agad ang patuloy na mangusap sa amin. Kung kami ay may mga pinagdadaanan pa, tulungan mo kami na kami ay makawala rito, kami ay magpatuloy sa takbuhing nasa aming harapan. Kung ano man, Panginoon, yung mga bagabag, palitan mo nga, Panginoon, ng kagalakan. Salamat po dahil hindi mo kami iniiwanan at pinababayaan, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng nangyayari sa buhay namin. Nandiyan ka para kami, Panginoon, ay bigyan ng panibagong lakas, pag-asa araw-araw. Salamat po. Dalangin ko nga rin po, Panginoon, pinapanalangin namin, lalo na yung nangyaring lindol, Panginoon, sa Mindanao. Dalangin ko, bigyan mo sila ng comfort, yung mga tao doon, Lord, na nakaranas, Panginoon, trahedya, maraming nasirang ari-arian, may mga namatay. Dalangin ko, palitan mo, Panginoon. Comfort them, Lord. Ikaw ang magbigay sa kanila. Ibalik mo yung dating kumpiyansa, dating lakas ng kanilang mga nasira, Panginoon, na kalooban dahil sa nangyaring lindol. Ganon din yung mga kasamahan naming gawain, churches, ministry doon, Panginoon, yung mga church na nasira, mga kasama namin sa Alliance, Panginoon, I pray for them na ikaw agad ang mag-comfort sa kanila. Kung ano man yung mga pangangailangan, financially, kailangan nila ng shelter, Lord, ibigay mo sa pangalan ni Jesus. Alam namin, ikaw ang great comforter of everything. Ikaw agad ang magpo-provide ng pangangailangan nila. Salamat po. Maging kami, God, dito na nasa Manila, ingatan mo kami, ang mga pamilya namin. Lalo-lalo na yung pumapasok sa trabaho, pupunta ng school, yung mga naiiwan sa mga bahay, Panginoon. Ingatan mo kami sa aming lahat ng gagawin, sa aming community dito sa Napico, samahan mo kami. Ingatan mo kami, gabayan mo po kami, at ikaw, God, ang magbigay sa amin lagi, Panginoon, na sa bawat araw na dumadaan, hindi namin malimutan yung kabutihan mo na binigay sa amin, yung kapasalamatan na meron na dapat naming maibalik sa inyo. Ingatan mo kami, maging yung mga kasama namin na wala ngayon, nawa, gabayan mo sila at ingatan sa lahat, Panginoon, na pagkakataon, ikaw, Panginoon, yung maparangalan. Kung ano man, Panginoon, yung mga pagkukulang namin, nawa, ito'y mapunuan namin sa mga susunod. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lang namin, Panginoon, lahat, ibinabalik ang lahat ng kapurihan na to. Dapat ikaw lamang, Panginoon, wala nang iba. Salamat po, Panginoon. Forgive us, God, kung ano man yung mga weaknesses namin, kung ano man, Panginoon, yung mga bagay na hindi pa namin maibigay, hindi pa namin ma-surrender sa inyo. Tulungan mo kami na ma-surrender namin ito para kami ay makapaglingkod sa inyo ng maayos. Makapaglingkod kami, Panginoon, ng malaya na wala kaming iniisip, Panginoon, kundi ikaw lang. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. May the blessing of God the Father and the grace of His Son and the guidance of the Holy Spirit be with us. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang tanghali po sa ating lahat. Amen.